Kunahunang umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang ating pong mga balita sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Isa na hong ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Luzon. At kahapon, lumakas ito at naging isang ganap na ng bagyo at pinangalanan ito Mirasol. Ika-13 bagyo ngayong taon. Malalakas na pag-ulan at pagbugso ng hangin ang inaasahan sa silangang bahagi ng Luzon. Bantay Panahon. Ang Tropical Depression Mirasol ay mabagal ng tinatawid ang Northern Luzon at inaasa magdudulot ng karagdagang mga pag-ulan at bugso-bugsong lakas ng hangin at posible ito lumabas sa Ilocos Norte, Cagayan area mamayang hapon. Samantala, habagat naman ang nagpapaulan sa Southern Luzon at Visayas. Kaninang alas 4 ho ng madaling araw, ang lokasyon ho ng sentro ng bagyo ay nandiyan sa Kasiguran, Aurora. May lakas na hangin na umaabot ho sa 55 km per hour. May bugso ng lakas na hangin na umaabot sa 70 km per hour. Kumikilos ito westward sa lakas na 15 km per hour. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, ang Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan, Occidental Mindoro, Western Visayas at Negros Island Region ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil ho sa habagat. At silangang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil sa Tropical Depression Mirasol. Ang Central Visayas ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ng dahil din po sa habagat. Ang Visayas, Palawan, kasama Isla ng Kalayaan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa Timog Kanluran hanggang Timog Silangan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, isang board member ng Palawan hiniling na ipawalang bisa ang ordinansa ng Sangguniang Panlalawigan na nagbabawal sa paglalabas ng anim palay at bigas sa Palawan. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super JB Juanitza. Sa detalye po ng balita, pasok! Nananawagan ng isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan na ipawalang bisa ang Provincial Ordinance number 2409-20 na ipinasa noong kasagsagan ng pandemya na nagbabawal sa paglalabas ng mga aning palay at bigas mula sa lalawigan. Ayon sa opisyal, nilikha ang naturang ordinansa upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa Palawan sa gitna ng pangamba ng kakulangan ng pagkain dulot ng COVID-19. Ngunit giit niya, hindi na angkop ang kautusan dahil sobra-sobra na ang produksyon ng palay at bigas sa lalawigan. Ipinunto rin niya na napupuno ng ilang mga bodega ng bigas at palay dahilan upang hindi na makabili ang mga traders mula sa mga magsasaka. Isa umanong halimbawa nito ang 3 truck ng bigas mula sa bayan ng Nara na sana'y dadalhin sa Iloilo, ngunit naharang dahil sa nasabing ordinansa. Dagdag panunod, dapat nang payagan ang paglalabas ng produkto sa merkado sa labas ng Palawan upang mabigyan ng mas malawak na oportunidad ang mga magsasaka traders ng ako. Si JB Juanitza ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.
Samantala mga kaibigan, pagbili ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ng palay mula sa mga local farmers bilang tulong sa kanilang hanap buhay, isinusulong ho ng isang bukal. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, balikan ho natin si Super JB Juanita sa detalye ng balita. Pasok! Isinusulong nga ngayon ni Board Member Ryan Maminta na magkaroon ng sapat na pondo ang pamahalang panlalawigan ng Palawan upang matulungan ang mga magsaka at maibenta ang kanilang mga aning palay at maiwasan ang pagkalugi. Ayon sa opisyal, may panukala na sina Board Member Ariston Larsaga, Board Member Winsor Larsaga at Board Member Rafael Ortega na sa halip na magbigay ng subsidiya sa mga magsaka ay bilhin na lamang umano ang kanilang mga aning palay sa pamagitan ng pagpapatupad ng tulong ng Provincial Agriculture's Office at pamahalaang panlalawigan. Sa pamagitan nito, masisiguro na mabibenta ang palay sa tamang halaga at hindi malulugi ang mga magsasaka ng Palawan. Kailangan lamang umano ng sapat na pondo para rito. Ayon sa opisyal, may inisyal na pondo na 5 million pesos ang pamahalaan upang suportahan ang nasa 2,500 metric tons ng palay sa unang taon na implementasyon. Kasabay nito, nais ding ipanukala sa lalong madaling panahon ang pagtatakda ng 17 pesos bilang minimum price ng palay sa Palawan na sinang-ayunan naman umano ng mga traders sa lalawigan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat Super JB Juanita. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, National Irrigation Administration at Sangguniang Panlalawigan ng Palawan nagsagawa ng inspection sa ginagawang patubig sa bayan ng Aborlan at Nara. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, puntahan po natin si Super June Vicer Bantaculo sa detalye ng balita. Pasok! Magkatuwang na nag-inspeksyon ang National Irrigation Administration at ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan sa mga ongoing irrigation projects sa munisipyo ng Nara at Aborlan. Ang joint inspection ay pinakunahan ni Palawan Irrigation Management Office Engineer Armando Flores at 2nd District Board Member Ariston Arzaga, Board Member Ryan Maminta at 3rd District Board Member Rafael Ortega Jr. Ayon kay Ms. Juliana Bonbon ng Liya Palawan, kabilang sa inikot ng mga opisyal ay ang Tagkit Solar Pump Irrigation Project sa Aborlan, Malatgao River Irrigation System, Package 1, 2, and 3 at Batang-Batang River Irrigation System, Malinaw Area at Malatgao SPIP sa Bagong Sikat Area. Layo naman ng gawain na suriin ang katayuan at pag-progreso ng mga irrigation facilities at matiyak na mga ito ay pinapatupad ng naayon sa tamang pamantayan. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Wala namang nakitang anumang hindi maganda, Super June? Sa nakalapit ng informasyon sa Pradala, wala pa namang nilabas sa mga panibagong ulat kung may mga napansin silang mga mali o may problema doon sa ginagawang proyekto. Pero ayon nga sa karamihan sa mga proyekto ay mahigit 50% na rin na natatapos yung mga proyekto ito sa Pradala. Inaasahan na mapapakinabangan na ating mga magsasaka sa mga susunod na taon sa Pradala. Salamat Super June. Maraming salamat. Balik sa iyo. Mga kaibigan, muli tumpak niyo po mga orasan ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 5:54 na ho ng umaga. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Samantala, mga kapuso, ordinansa na gawing permanente ang pagbabawal sa pag-aangkat ng imported rice sa Palawan. Isinusulong ho ng isang board member, mga kapuso. Super Radio Local News. Detalye ng balitang yan, Super JB Juanita sa detalye ng balita. Pasok! Isinusulong ng isang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na gawing permanente na ang pagbabawal sa pag-angkat ng imported rice sa Palawan upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na mga magsasaka.
Ang ordinansa ay nag-ugat sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pansamantalang itigil ang pag-angkat ng mga bigas sa loob ng 60 days simula September 1, 2025. Ayon sa opisyal o ayon sa bukal, imbis na pansamantala gawin umano itong permanente sa Palawan. Batay sa datos ng Provincial Agriculture's Office o PAGO, nalulugi ang maraming magsasaka sa lalawigan dahil umano sa pagbaha ng mga imported rice mula sa iba't ibang probinsya. Dahil dito ay minumungkahi na naturang board member na bigyang prioridad ang pagbili at pagkonsumo ng lokal na ani. Ayon sa opisyal, sapat ang produksyon ng bigas sa Palawan upang matugunan ang pangangailangan ng mga consumer. Hindi lamang ngayong taon, kundi pati sa mga susunod na panahon. Kaya't nararapat lamang umano na tiyakin na ang lokal na mga magsaka ang unang makikinabang sa merkado ng bigas sa lalawigan. Kasabay nito, nagpasa din siya ng isang resolusyon na nananawagan sa publiko na tangkilikin ang lokal na mga produkto ng mga magsaka sa Palawan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Anong response ng iba pang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na Super JB? Kahapon, Super Rodel, ay pagkatapos ng privilege speech ni Board Member Ryan Maminta ay suportado naman sila sa mga binanggit ito kasi itong inihain ni Board Ryan ay dapat isang solusyon na magkakaugnay doon sa tulong sa mga magsasaka at halos lahat naman sila ay pumabor doon sa mga iminungkahi na mga ordinansa na dapat maaprobahan, hindi man na kahapon kundi sa mga susunod na mga regular na sesyon, Super Rodel. Salamat, Super JB. Maraming salamat, balik sa inyo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. So malaki ang tsansa na yung pong ordinansa na plano hong gawing permanente ng pagbabawal, yung pong pag-aangkat ng mga imported rice. Eh kung sapat ba naman din ang bigas sa Palawan, bakit kailangan pa nga natin mag-aangkat ng bigas mula sa ibang lugar? Ano ho? Andyan yung ating pong rice granary sa norte, yung Abungan, at dyan naman ko sa sur, ang Narang Palawan. Sigurado apektado dyan yung pong mga negosyante ho natin. Pero tangkilikin ho natin yung sarili po nating produkto, no ho? Dito po sa Palawan. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Philippine Coast Guard at VFAR nagsagawa ng kadiwa ng Pangulo para sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc, diyan po sa West Philippine Sea. Super Radio Local News. Detalye po ng balitang yan si Super June Vicer Bantacuno para sa detalye ng balita. Pasok! Nagsagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda ang Philippine Coast Guard, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR at Department of Agriculture malapit sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea kahapon. Ayon sa ulat niya na pinost ni Commodore J. Tariana, layo naman ng programang ito na suportahan ng mahigit 35 bangkang pangisda ng mga Pilipino sa kasalukuyang nangingisda sa naturang lugar. Ipinadala ng PCG ang BRP Gabriela Silang at BRP Cabra upang tumulong sa nasabing gawain. Bilang bahagi ng KBBM initiative, ang mga barko ng PCG at BIPA ay namimigay ng kinakailangang V1 subsidy at yelo upang matulungan ng mga mangingisda na mapahaba ang kanilang pangingisda sa WPS. Bukod dito, naroon din ang MB Mamalakaya upang bilhin ang huli ng mga bangkang umaabot sa kanilang storage limit nang sa ngayon ay maipagpatuloy pa nila ang kanilang pangingisda. Sa kadiwa setup na ito, binibili ng pamahalaan ng kanilang huli sa patas na presyo. Target na patuloy pa na pamimigay ng humigit kumulang 35,000 liters ng fuel at pagbili ng 20,000 tonelada ng iba't ibang uri ng isda. Ako si Jun Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo.